Tiyo, maawa po kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong ituloy. Bakit ba? Saglit lang naman to eh. Sige na, isa lang, Luisa. Maawa po kayo. Huwag niyo pong gawin to. Nakikiusap ako sa inyo. Shh! Tigilan mo na yan. Tigilan mo ng pag-iyak. Alam mo namang masasarapan ka rin sa gagawin ko, hindi ba? Hindi naman ito ang una. Hindi po. Hindi ko gusto to. Kung itutuloy niyo to, magsusumbong talaga ako, Tiyo. Kay Mama, sa mga pulis, kahit sa barangay. Tanga ka ba? Pulis ako, Luisa. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo? Huwag ka nang lumaban pa kung ayaw mong iputo ko sa'yo itong baril ko. Chong, wag po. Maawa po kayo. Wag po. Gusto mo bang pati nanay mo ay maligo sa sarili niyang dugo? Parang awa niyo na. Huwag niyo idadamay si Mama. Hayop ka, baboy! Yan, bibigay ka rin pala eh. Pinasabik mo pa ako. Huwag ka mag-alala. Paliligayahin naman kita, ha? Wala nang nagawa si Luisa nang puwersahan siyang halayin muli ng kanyang tiyo Rodolfo, ang kinakasama ng kanyang ina. Habang nakahiga siya sa kama, hinayaan na lang niya ang lalaki sa gusto nitong gawin sa kanya. Takot na takot ang dalaga dahil hawak ng lalaki ang baril nito at anumang oras na manlaban siya ay tiyak na mamamatay siya. Hinubad ng lalaki ang kanyang pang-ibabang kasuotan at sinimula ng pang-aabuso na ilang beses na rin niyang ginagawa sa dalaga. Matagal nang nagtitiis sa kahalayan si Luisa. Sa tuwing umaalis ang kanyang ina upang magbenta ng lugaw sa gabi, pumupuslit ang kinakasama nito sa kwarto ng anak para iraos ang makamundong pagnanasa. Walang kaalam-alam ang ginang sa pinagdadaanan ng kanyang anak. Dahil sa matinding pandidiri at galit, ay hindi na lamang tumitingin si Luisa sa ginagawa ng lalaking nasa ibabaw ng kanyang katawan. Imbis na manlaban, napapakagatlabi na lang siya ng madiin. Pilit na pinipigilan nito ang kanyang mga luha. Ang bawat galaw ng lalaki ay tila isang sumpa. Ngunit wala siyang magawa kundi ang magtiis. Matapos makaraos ni Rodolfo, tumayo na ito at iniayos ang kanyang mga damit. Bago ito umalis, ay sinulyapan pa niya at kinuusap ang walang imik na dalaga. May nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Huwag ka nang mag-inarte, Luisa. Alam ko naman na nag-e-enjoy ka rin eh. Hayop ka. Nakakadiri ka. Baboy. Baboy! Tigilan mo ako ha. Saka huwag mo akong paandaran ng ganyang mga drama mo. Kunwari ka pa eh, gustong-gusto mo naman. Sus, hayaan mo. Bukas ng gabi, babalik ako. Dadaling kita ulit sa langit. Dahil sa mga sinabi ng kanyang tiyo Rodolfo, hindi na napigilan ni Luisa ang matinding galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Hayop ka. Akala mo habang buhay mo kung kayang tapakan? May araw ka rin. Aba, tumatapang lang alaga ako ngayon ah. Bakit? Hindi ka natakot sa akin? Hindi ka natakot sa pulis? Madumi ka. Hindi ka karapat-dapat na tawaging pulis dahil mas masahol ka pa sa mga kriminal na hinuhuli mo. Sinasabi ko sa'yo, huli na to. Hindi na ako papayag na ganito lang ang buhay ko. Hinawakan ni Rodolfo ang dalaga sa kamay. Mahigpit, nasasaktan ang dalaga. Ngunit tiniis niya yon. Nakipagtitigan siya ng mata sa mata. Walang takot. Lahat ng ginagawa mo sa akin, yung bawat gabi na binaboy mo ko, yung pamimilit mo at pananakot, hindi ko yun makakalimutan. Masisira ka, Rodolfo. Isinusumpa ko. Babalik sa'yo lahat ng kasamaan mo. Ang mga katulad mong halimaw dapat sinusulog sa impyerno. Nagulat ang lalaki sa mga salita ni Luisa. Ngunit pilit niyang itinago ang pagkagulat. Tiningnan niya ng masama si Luisa pero nanlalaban ang mga titig ng dalaga. Puno ng galit at pagkasuklam. Subukan mo, Luisa. Hindi kita sasantuhin. Gusto mo ngayon patay na kita eh. Kaya kong manipulahin ang mga ebidensya kung sakali.
Kaya kong palabasin na nilooban ka dito at ginahasa lang ng kung sino. Gusto mo subukan? Kapag ginawa ko yun, sa palagay mo ba magagawa mo pang gumanti? Patayin mo ako, ikaw ang bahala. Pero itong tatandaan mo, ang kaluluwa ko hahabulin ka. Bawat gabi, bawat oras maririnig mo ang sigaw ko hanggang sa mabaliw ka. At kapag bumagsak ka, ako ang huling makikita mo. Magaling! Napatawa mo ko, iha. Sige na, magbihis ka na at baka abutan ka pa ng nanay mo sa ganyang ayos. Saka baka di ako makapagpigil eh. Naku, sarap mo pa naman. Kung pwede lang buong gabi kitang katabi. Yung usapan natin ha, walang sumbungan dahil kapag nagsumbong ka, papatayin ko ang nanay mo sa harap mo. Sige, alis na ako. Sinundan na lang ni Luisa ang paglabas ng lalaki sa pintuan ng kanyang kwarto na dala-dala ang kalibre 45 na madalas nitong ipanakot sa kanya sa tuwing gusto siya nitong abusuhin. Sa isip ng dalaga ay naglalaro ang isiping kung kaya lang sana niyang agawin yun, siya na mismo ang pipigil sa kasamaan nito. Gamit ang gatilyo, tatapusin niya ang buhay ng lalaki para wala na sa kanyang mambababoy, mananakot at mang-aapi. Pero hindi niya yun magawa. Buong magdamag na walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari. Nakaramdam siya ng panghihina hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Awang-awa siya sa sarili at panayang tanong kung bakit sa kanya pa nangyari ang ganong mga bagay. Dahil dito, hindi maiwasang sumama at lumayo na rin ang loob niya sa kanyang ina. Ang bawat pag-alis nito ng bahay para magtinda ng lugaw sa gabi ay nagbibigay daan sa pagkakataong yun para maisagawa ni Rodolfo ang kanyang mga kahayupan. Ngunit higit pa ron, mas masakit sa kanyang katotohanan sa walang pakundangan ng ina sa pag-akyat ng iba't ibang lalaki sa kanilang tahanan buhat nang namatay ang kanyang ama. Mag-aalas 4 nang biglang maalimpungatan si Luisa sa mga katok sa pintuan ng kanyang silid. Agad na sumikdo ang kaba sa kanyang dibdib nang maisip na baka ang kinakasama na naman ng nanay niya ang nais pumasok. Anak, si nanay to. Gising ka na ba? May dala akong pasalubong sa'yo. Halika na at magkape tayo. Pagkarinig sa boses ng ina ay agad siyang bumangon ng kama at binuksan ang pinto. Nagulat naman ang ina sa nakitang pamumugto ng mata ng kanyang anak. Umiyak ka ba? Bakit namumugto yung mga mata mo? Anong problema, anak? Nay, pwede ba tayong mag-usap? May sasabihin ako sa iyong importante. Ano yun? Si Tio Rodolfo. Bakit? May ginawa ba sa iyo ang tiyo mo? Mahal! Andiyan ka na pala. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo eh. Parang inumaga ka na naman yata ng uwi ah. Oo nga eh. Medyo matumal ngayon kaya hindi kami kaagad nakaubos ng paninda. May sinasabi ang anak mo eh. Ano yun? May problema ba, Luisa? Bahagyang itinaas ng lalaki ang kanyang damit at nasilip ni Luisa ang baril na sadyang ipinakita sa kanya. Buo na ang loob ng dalaga na magsabi ng nangyayari sa kanya. Ngunit napanghinaan pa rin siya ng loob at natakot para sa kaligtasan ng kanyang ina. Wala po, Nay. Hindi nga. Magsabi ka sa akin, anak. Yan bang dahilan kung bakit namumugto ang mga mata mo? Ano bang ginawa sa iyo ng tiyo mo? Naku napagsabihan ko lang naman kagabi. Kasi may kasama siyang umuwi ditong lalaki. Napagalitan ko. Sinagot-sagot pa nga ako ng batang yan eh. Wala daw akong karapatan sa kanya. Keso hindi daw naman ako ang totoong tatay niya kaya wala akong pakialam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Boyfriend yata yung naghatid sa kanya eh. May boyfriend ka na, anak? Ba't di ka nagsasabi sa akin? Po? Pagpasensya mo na itong tiyo mo. Mahal ka lang nito kaya ka pinoprotektahan sa mga lalaki. Huwag mong sabihin na hindi siyang tatay mo kasi ikaw itinuturing kanyang isang anak. Para sa ikabubuti mo yung ginawa niya kagabi. Yun nga ang sinasabi ko sa kanya eh.
Sayang naman yung pag-aaral niya kung mabubuntis lang siya ng mga walang kwentang lalaki dyan sa kanto. Sino ba yung kasama niya kagabi? Nakikita ko yun, pero hindi ko alam yung pangalan eh. Tambay yun sa tindahan ni Aling Corazon. O siya, hayaan na natin yan. Mabuti pa magkaayos na kayong dalawa. Heto, may dala akong pandesal, mainit-init pa. Masarap to habang mainit. Isawsaw niyo sa kape. Kayo na lang po, Inay. Mag-aayos na po kasi ako ng mga gamit. Babiyahin na po ako mamaya. Ilang araw na lang din kasi matatapos ng bakasyon namin at kailangan nang bumalik sa apartment para makapag-ayos. Doon ka pa rin ba sa dating apartment mo titira? Po, bakit niyo po tinatanong? Para kapag gusto ka naming dalawin ng nanay mo, di madadalaw ka namin. Alam na kasi namin yon, kaya anumang oras pwede ka naming sorpresahin doon. Di ba, mahal? Oo nga naman, anak. Opo, dun pa rin ako. Maiwan ko na po kayo. Malungkot na iniwan ni Luisa ang kanyang ina. At bago niya maisara ang pinto ng kanyang silid, ay tinapunan niya ng isang matalim na tingin ang kanyang tiyo Rodolfo. Nakahanda na rin sanang magsabi ang dalaga sa kanyang ina, ngunit napangunahan siya ng takot. Bagamat may sama ng loob siya sa nanay niya, ay hindi naman niya maatim na mapahamak ito at magdusa sa kamay ng walang hiyang lalaki. Isinarado niya na ng tuluyan ang kanyang silid at doon ay pinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Nagtaka naman si Magdalena sa kakaibang ikinikilos ng kanyang anak. Ano ba talagang nangyari kagabi, ha? Pinagalitan mo ba ng husto ang bata? Dinisiplina ko lang naman ng konti. Siyempre ayoko naman na mapariwalayan. Mahal ko yan at itinuturing ko ng tunay kong anak. O siya, hayaan mo na. Talagang ganyan na siguro ang kabataan ngayon. Lilipas din ang tampo ng bata. Teka, ano bang oras ang duty mo? Pang-umaga ka ba ngayon? Napapadalas na ang uwi mo sa gabi Saka hindi ka na yata masyadong pinag-overtime. Madalas kasi ngayong maaga kong natatapos ang trabaho ko. Kaya naman nakakauwi ako agad. Talagang pinagbubutihan ko kasi hindi ako kampante na naiiwang mag-isang anak mo dito lalo na sa gabi. Tulad ngayon inaabot ka na ng 4:00 na madaling araw sa pagtitinda. Mabuti nang may kasama yan dito. Mahirap na. Ano namang mahirap doon? Sanay naman yung anak ko na mag-isang matulog dito. Hindi mo masasabi ang panahon, Lena. Mapusok ang mga kabataan ngayon. Kung hindi ako nauwi ng maaga kagabi, baka kung ano nang pinaggagawa ng anak mo at nung lalaking kasama niya. Ano ka ba? Hindi naman ganun si Luisa. Mabait siyang bata. Iniingatan ko lang siya. Huwag ka mag-alala, okay? Kawawa naman ang anak ko. Kakaiba talaga yung kilos niya Parang wala siyang gana. Okay lang ang anak mo. Siguro naglalambing lang yan kasi maihiwalay na naman sa'yo at pasukan na naman sa eskwelahan. Dadayo at titira na naman yan sa apartment. Namimiss ka na agad siguro. Dinig na dinig ni Luisa ang usapan ng dalawa. Hindi niya maiwasang maikuyom ang kanyang mga kamao dahil sa matinding inis sa mga kasinungalingang sinasabi ng masamang pulis. Hanggang sa narinig niyang ipinaghahanda na ng ginang ng almusal ang kanyang tiyo Rodolfo. Mga kalansing ng plato at kubyertos ang tangi niyang naririnig. Nang matapos ay muling nag-usap ang kanyang ina at ang lalaki. Nabusog ako, mahal. Napakasarap ng hinanda mong almusal. Pero parang gusto ko ng panghimagas. Pakis nga. Ano ka ba, Rodolfo? Kay aga-aga Baka mamaya biglang makita tayo ni Luisa. Hayaan mo na siya. Busy naman yung bata sa pag-ayos ng gamit Wala namang makakakita, mahal. Sige na. Ang tagal na rin mula nung huling nagkaroon tayo ng oras para sa isa't isa Bango mo talaga kahit wala ka panligo. Ay naku, ikaw talaga. Puro kalokohan ang nasa isip mo. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Paano ako magsasawa? Ikaw lang ang nagpapaligaya sa akin. Ikaw lang ang gusto kong kasama. Alam mo yun, di ba? Ikaw lang ang mahal ko, Magdalena. Naku, bulero ka talaga. Pero sige na nga. Mamaya na pagkatapos kong ayusin ang gamit ni Luisa. Baka magtampo yung bata kung hindi ko siya matulungan. Mamaya pa? Ngayon na kaya. Hindi mo ba ako namimiss, ha?
Sige na, sandali lang to. Mabilis lang naman ako eh. Ngayon lang ako ulit hihiling. Ayaw mo pa akong pagbigyan. Sige na, isa lang, please. Miss na kita eh. Sandali, ano ba? Ay, nakikiliti ako sa ginagawa mo. Wait lang. Dinig na dinig ni Luisa kung paanong binibilog ng Tio Rodolfo niya ang ulo ng kanyang ina. Nakuyom na lang niya ang sariling kamao habang nakasilip sa maliit na butas ng kanyang pintuan. Nang nakita niyang pumasok na sa kanilang silid ang kanyang ina at kinakasama nito, ay dahan-dahan siyang lumabas at kumuha ng kanyang pagkain. Panay ang sulyap niya sa pinto ng silid ng ina. Alam niyang sa mga oras na yon ay nagpapakasaya ito sa mundo ng pagnanasa. Nasasakta ng dalaga dahil niloloko lamang ni Rodolfo si Aling Magdalena. Ang bawat hagikgik at tawanan mula sa loob ng kwarto ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang matatamis na salitang namumutawi sa bibig ng lalaki ay isa lamang pagbabalat kayo. Isang baluktot na paraan para itago ang tunay nitong kahayupan. Mahal, eto nga pala pera. Dagdagan mo ang pera ni Luisa para sa mga gastusin niya. Sabihin mo sa kanya, mag-aral na mabuti ha. 15,000? Ang laki nito ah. Sigurado ka bang ibibigay mo ito kay Luisa? Basta bahala ka na dyan kung paano mo hahatiin sa inyong mag-ina. Alam mo namang simula pa lang ulit ng klase nila eh. Tiyak na marami ang babayaran. Libro, gamit sa school, bayad sa apartment. Sige na, ikaw nang bahala dyan at alis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Nang narinig ni Luis ang naghahanda na ang kanyang tiyuhin na pumasok sa trabaho, ay kaagad niyang iniligpit ang pinagkainan at tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Sumandal siya sa pinto. Nang makarinig ng mga yapak ay sumilip siya sa maliit na butas doon. Ngunit bigla siyang napapitlag ng pagsilip niya ay huminto sa harap ng pinto niya ang lalaki at tila alam nito ang ginagawa niyang panunubok. Napatalikod ang dalaga at halos habol ang hininga. Mabuti na lang at pagkaraan ng ilang sandali ay narinig niya ng umugong ang sasakyan nito at umandar papalayo. Luisa, anak. Po, kumain ka na ba? Halika na, tutulungan na kitang mag-ayos ng gamit mo bago ako matulog. Anong oras ba ang alis mo? Gagayak na po ako. Agad-agad? Bakit hindi ba pwedeng mamayang hapon na lang? Mga 2 oras lang naman yata ang biyahe, di ba? Kailangan ko po na maagang makaalis dito kasi kikitain ko pa ang mga dati kong kaklase. Barkada na naman yan ha? Siya nga pala, heto binigyan ka ni tito mo ng pambayad sa apartment. Kunin mo. Pasensya ka na po, Nay. Pero hindi ko po matatanggap yan. Ha? Kailangan mo yan, Luisa. Para sa apartment mo at sa mga pangangailangan mo. Bakit ayaw mong tanggapin? May problema ba? Wala naman po. Gusto ko lang pong mag-practice na tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto ko pong matutong mag-budget ng sariling pera. Alam nyo naman, para mas maging independent po ako. Sigurado ka ba na yun lang ang dahilan? Opo. Mahirap ang buhay sa lungsod, anak. Alam mo na yan. Hindi naman masama ang tumanggap ng tulong, lalo na kung para sa ikabubuti mo. Hindi ko po kasi ikabubuti ang tumanggap ng anumang pera mula sa lalaking yun. Ayokong masanay ako na umaasa sa iba. Yun lang ba? Bakit ganon? Dati naman tinatanggap mo yung mga binibigay niya. Basta po, ayoko. Pakisoli na lang po sa kanya yan. O kaya, sa inyo na. Mas kailangan niyo po yan. Gamitin niyo na lang sa ibang bagay. Luisa, sigurado ka bang walang problema? Opo, Nay. Wala pong problema. Talaga pong ayoko lang pong umasa ng sobra. Kaya ko na po to. Hindi pa rin ba palagay ang loob mo sa kanya, anak? Matagal nang patay ang tatay mo. Bigyan mo naman ng pagkakataon si Rodolfo na maging bahagi ng buhay nating dalawa. Ano? Pagkakataon? Na hindi ko kaano-ano ang lalaking yan. Yung chance na hinihingi nyo, kahit kailan hindi ko yan ibibigay.
lalo na sa isang taong katulad niya. Kayo lang ang may kaugnayan sa kanya, huwag niyo na ako isali. Dahil kahit kailan, hindi ko yan matatanggap na kapalit ni tatay. Teka, saan ka pupunta? Mag-iimpake na po ako ng gamit para makaalis na ako sa bahay na to. Tinalikuran na ni Luisa ang kanyang ina. Pagpasok sa kwarto, nanginginig ang mga kamay ng dalaga na isinara ang pinto. Ayun na yun eh. Bakit hindi ko pa nasabi? Ano bang mahirap sa pagsasabi ng, Nay, ginahasa ako ng lalaki mo. Ano ka ba, Luisa? Naligo na ang dalaga. Sinabon niya ng paulit-ulit ang kanyang katawan. Ngunit kahit anong gawin niyang paghagod ay marumi pa rin ang kanyang pakiramdam. Kalaunan ay napagtanto niyang hindi kayang linisin ng tubig at sabon ang marumi niyang karanasan. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak kasabay ng pagpatak ng tubig sa kanyang mukha. Nang matapos siya ay inapuran niya na ang pagbibihis ng damit. Simpleng t-shirt na dilaw at maluwang na pantalon. Tinernohan niya ito ng rubber shoes. Inayos na muna niya ang sarili bago lumabas ng kanyang silid. Hila-hila niya ang dalawa niyang maleta. Abay, napakarami mo yatang inimpake. Parang hindi ka na uuwi niya na. Mahaba-haba po kasi ang magiging stay ko, Nay. Gusto ko lang makasiguro na kumpleto lahat ng kailangan ko. Parang 2 taong ka nang mawawala niyan sa dami ng dala mo, anak. Baka po matagalan ako sa pagbalik, kaya pinagsabay ko na ang lahat ng gamit. Siya, mag-iingat ka ha. Huwag mong kalimutan mag-text ha kapag nasa apartment ka na. Magpapakabait ka doon. Huwag na muna mag-boyfriend ha. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Opo, huwag po kayong mag-alala. Alam ko ang obligasyon ko sa pag-aaral. Siya, minsan-minsan ay dadalaw na lang kami ng tiyo mo doon. Po? Huwag na po. Ayos lang naman. Maabala lang ho kayo eh. Ayaw mo rin. Siguro ayaw mo lang nakasama ang tiyo Rodolfo mo, ano? Huwag na po natin pag-usapan yan. Sige po, tatawag na ako ng tricycle para makapagpahatid sa sakayan ng bus. Hindi mo na ba talaga kukunin ang pera na ibinibigay ng tiyo mo? Hindi na po, Nay. Hindi na nagpumilit pa si Magdalena na ibigay ang pera sa anak. Kilala kasi niya ito, basta't sinabi na ay hindi na mababali. Binitbit na ni Luisa ang kanyang mga maleta at naglakad na palabas ng kanilang bahay. Sakto namang may dumaan kaagad na tricycle. Sandali lang siyang kumaway sa kanyang ina bago sumakay sa tricycle. Pagdating sa terminal ng bus ay kaagad na nakita ni Luisa ang kaibigan niyang si Jana. Nakabababa lang din sa tricycle na sinakyan nito. Kaagad niya itong kinawayan at nginitian. Luisa! Mabuti nagkita tayo dito. At least di magiging malungkot ang biyahe ko. Kaya nga, ang saya ko din na makakasabay kita, no? Kumusta ang bakasyon? Huwag na natin pag-usapan yan. Tara na sa loob ng sasakyan. Habang papanik sa loob ng bus ay kaagad napansin ni Jana ang biglang pagbabago ng mood ni Luisa. Doon din niya napansing namumugto ang mga mata nito. Agad niyang napagtanto na baka may kinikimkim na problema ito. Ngunit hindi siya nagsalita. Iniwasan na rin niyang banggitin ang tungkol sa bakasyon. Nag-isip siya ng ibang mapag-uusapan nila upang hindi mailangang kaibigan. Nang makaupo na sila, ay doon na itinuloy ni Jana ang pakikipag-usap. Alam mo, sobrang namiss kita. Talaga? Oo kaya nga palagi akong excited na pumasok nang dahil sa'yo. Huwag kang ganyan magsalita. Ang awkward eh. Ito naman ang arte-arte. Bakit ikaw hindi ka ba excited sa pasukan? Excited syempre. Buti nga tapos ng bakasyon eh. Mabuti na lang mabilis ang oras. True! Patuloy na nag-usap ang dalawa. At nang umandar na ang bus, ay nanahimik na si Luisa. Tumingin na ito sa labas ng bintana. Tahimik siyang pinagmamasdan lang ni Jana. Kahit pa sabihin itong excited siya sa pasukan, ay hindi yun ang nakikita ni Jana sa kaibigan. Mahigit 2 o 3 oras din ang kanilang biyahe bago dumating sa destinasyon ng bus. Bumaba na ang mga pasahero kabilang ang 2. Pagbaba nila ay tumawag na sila ng 2 tricycle upang maghatid sa kanilang apartment.
Medyo malayo ito sa eskwelahan at ayon kay Jana ay medyo liblib. Lingid sa kaalaman ng ina ni Luisa, lumipat na siya ng inuupahang bahay. Sa pagkakataong yon ay sumama siya kay Jana sa tinitirhan nitong apartment. Pagdating doon ay namangha ang dalaga sa itsura ng lugar. Malawak ang bakuran at kahit simpleng gusali lang, 3 beses ang laki nito kaysa sa dati niyang tinitirhan. Ano, nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda rito, Jana. Maaliwalas ang apartment at agad niyang napansin ang hilera ng mga rosas na namumulaklak sa paligid. Naisip niya bigla nung bata siya at nakikita niyang nagtatanim ang kanyang ina ng halaman na katulad nun. Paborito ito ni Magdalena. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang amoy ng bulaklak na sumasama sa hangin. Grabe ang gaganda ng mga rosas. Alam mo, parang wala tayo sa lungsod. Ang ganda talaga dito, tahimik pa. Malayo sa gulo at ingay. Hindi tulad dun sa dati kong apartment. Ay naku, talagang mapapamura ka na lang talaga sa sobrang ingay. Hindi ka makaka-review, hindi ka rin makakatulog. Kaya lang parang dito ang tahimik naman masyado. Bakit? Natatakot ka ba? Alam mo, tuwing gabi may mga boses kaming naririnig. Parang mga bulong ganun. Pero hindi naman namin alam kung saan nanggagaling. Hinahayaan na lang namin. Hindi ka ba nagjo-joke lang? May multo dito? Sinabi ko na nga ba't yun ang tatanong mo eh. Hindi ko alam eh kung multo yun na nanghihingi ng hustisya o ano. Basta maririnig mo rin pag tumira ka na dito. Ay ganun? Ayoko na. Hahanap na lang ako ng ibang apartment. Oh, ayan na pala si Aling Teresa. Sandali lang sasalubungin ko lang. Siya yung caretaker ng apartment na ito. Oh, Jana. Naku sa wakas, dumating ka na rin. Hay, magkakaingay na rin ang lugar na ito. Magandang tanghali po, Aling Teresa. Siya nga po pala, may kasama po akong bagong uupa. Siya po si Luisa. Hello, Luisa. Aba, napakagandang bata. Hindi naman po. Pero maraming salamat. Siya si Aling Teresa, mabait to, Luisa. Madaling lapitan kapag may problema. Kahit na anong klaseng problema pa yan, pwede mong ilapit sa kanya. Ay, talaga naman itong si Jana, oo. Ibinenta na ako. Natatakot po kasi itong kaibigan ko eh. Saka nag-aalangan kaya pinapasaya ko lang ho. Nako, ikaw talaga maloko. Mabuti pa ay tara na sa loob. Masyadong mainit sa lugar na ito. Doon na lang tayo mag-usap. Matamang pinag-aralan ni Luisa ang kilos at pananalita ng babae. Medyo may pagkamaarte itong magsalita at halatang may pagka-strikta. Pagpasok nila sa loob ay tumambad sa kanila ang madilim na bukana ng pasilyo. Halos magkakatapat ang mga pinto ng mga kwarto. Pwede mo nang papiliin ang kaibigan mo, Jana. Pwede niyong buksan yung mga bakanting silid. Pwera lang sa may dulo. Bakit po, Aling Teresa? Hindi ko rin alam eh. Bilin kasi ng may-ari na wag ko daw pabubuksan yung kwartong yon. Alam nyo, tagapangasiwa lang naman ako kaya kailangan nating sumunod. Baka po dyan nakalagay ang lahat ng mga kayamanan ng may-ari. Sige po, titingin na po ako ng kwarto. Sige, kahit alin dyan pwede ka mamili. 6 pa naman ang bakante. Nasabi na ba sa ni Jana ang mga patakaran ko dito sa bahay? Sorry, Aling Teresa. Nakalimutan ko po eh. Hindi ko pa po nababanggit. Bawal ang alak, bawal ang maingay lalo na sa gabi, bawal mausisa, bawal ang lalaki. Biglang napangiti si Luisa sa huling katagang narinig mula sa ginang. Sa lahat ng rules na kanyang narinig, yon ang pinakamaganda sa kanyang pandinig. Bawal ang lalaki. Isa-isa nang binuksan ni Jana ang mga kwartong bakante. Nakasunod naman sa kanya si Luisa at sinisili pa mga ito. Ngunit ang napili niya ay ang katabing kwarto ng kaibigan. Pagkatapos mamili ay kinuha na ng ginang ang bayad para sa kanyang pagtira kasama ng deposit at 1 buwan na advance. Umalis na rin ito at sinabing bahala na ang 2 babae sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang mga gamit. Tahimik na tahimik nga ang lugar na yon, ngunit habang nag-aayos si Luisa, ay bigla siyang nagulat nang makarinig ng malalakas na hiyawan mula sa labas. 2 babae yun na panay ang murahan.
Nagkatinginan ng dalawa. Halika, tignan natin. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakanood ng mga eksenang ganun eh. Ayoko nga. Baka mamaya kung anong pinag-aawayan nila, madamay pa tayo. Dito na lang tayo. Chismosa ka talaga. Ayaw mo? Sige, ako na lang. Bye. Mabilis na tumayo si Jana at tinungo ang pinto ng silid. Binuksan niya yon at sinilip kung ano ang nangyayari sa labas. Nakita niyang nag-aaway si Aling Teresa at isang babae. Nahawa naman si Luisa at lumapit na rin, nakigaya sa ginagawa ni Jana. Naku, sinabunutan ni Aling Teresa. Tara, puntahan natin. Buwang ka ba? Kanina lang ayaw mong manood kasi baka madamay tayo. Tapos ngayon gusto mo na makialam? Ang labo mo naman. Kita mo naman kasi ang laki ng katawan ng babae oh. Bugbog na si Aling Teresa. Huwag na nating lapitan, may umaawat na oh. Mabuti naman. Sige na nga, tara na sa loob. Nang maisara ng kaibigan ng pinto ay nagpaalam na rin ito na lilipat na sa silid nito. Sakto namang pagbukas ng pinto ni Jana ay napadaan ang galit na si Aling Teresa. Hindi tuloy napigilan ng kanyang kaibigan ang hindi magtanong dito. Ano po ba kasing nangyari? Ewan ko sa kanya. Kung ano-anong kwento ay pinagkakalat dito sa apartment. Meron daw multo sa dulong kwarto. Gaga ba siya? Wala naman nakatira doon. Paano may naririnig siya mga bulong at iyak sa gabi? Lalayas lang, dami pang kaartihan. Gusto pang bawiin ang ibinayad niya? Hayaan niyo na po, Aling Teresa. Umalis na sa harap nila si Aling Teresa. Nagkatingin na naman na makahulugan ang dalawa. So, totoo nga na may naririnig na boses sa dulong apartment? Ay, wala yun. Kwento-kwento lang. Mamayang gabi, malalaman ko talaga. Paano nga kung meron, aalis ka rin? Hindi ko alam. Wala na kasi akong ekstrang perang pambayad pa sa ibang apartment. Siguro, titiisin ko na lang. Wala naman kasi talaga tayong choice eh. Itong bahay na to, ito na yung pinakamura nating makukuha. Yung mga nasa malapit na eskwelahan, triple ang bayad tapos ang liliit pa. Oo nga eh. Saka kailangan ko yung ganitong paupahan. Yung bawal ng lalaki. Talaga? Aba ayos. Pero alam mo kung totoo nga yung kwento tungkol sa ingay sa gabi, baka hindi naman ako makatulog na maayos. Sus, wag mong pansinin yun, kwento-kwento lang yun. Kapag pinansin mo, baka lalo ka lang matakot. Wala naman akong naririnig o nararamdaman dito, kaya wag mo nalang isipin yun. Pero paano kung may mangyari? Sabi nila sa mga multo, kapag naramdaman mo na sila, ibig sabihin gusto ka nilang pansinin. Tigilan mo nga yung mga ganyang hinala, mas lalo kang hindi makakatulog niyan. Gawa-gawa lang yan ng babae kanina para mabawi niya yung perang ibinayad niya. Kung sa bagay. Sumang-ayon naman ang dalaga sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nawala ang pag-aalinlangan ng dalaga at takot. Ngunit pagsapit ng gabi, bigla siyang naalimpungatan. Nang tingnan niya ang kanyang relo ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. May narinig siyang mga bulong. Hindi yun iyak o hagulgol tulad ng kwento ni Jana at ng babaeng lumayas. Binuksan niya ang kanyang pinto at sumilip. Madilim ang pasilyo kaya hindi na rin siya nagtangka na lumabas. Ngunit sa pakikinig niyang mabuti, nalaman niyang nanggagaling ang ingay na yon sa dulong apartment. Papasok na sana siya nang biglang bumukas ang kanyang silid. Nagkatinginan sila ni Jana. Tumawid si Jana sa kwarto ni Luisa habang yakap ang isang unan. Ayos lang yan, hindi naman yan nananakit. Tara na sa loob, makikitulog na muna ako sa'yo ha. Ikaw matagal na dito sa apartment, ikaw pa ang takot. Parang hindi naman multo yung naririnig ko eh. Parang tao. Sure ka ba? Matagal na talagang problema yan dito eh. Kaya walang masyadong nakakatagal na mga umuupa. Ako na nga yata ang pinakamatagal dito eh. Wala naman akong kakaibang nararamdaman dito. Wala rin namang nakakatakot. Mas nakakatakot pa nga ang aura ni Aling Teresa eh. Gagawin ka maingay at baka marinig tayo no sa kanong bumubulong. Baka naman si Aling Teresa nga lang yun. Siya lang naman yata ang may karapatang pumasok sa silid na yun, di ba? Baka naglilinis siya dun o kaya naman hindi pumapasok si Aling Teresa dun. Kahit minsan hindi ko pa siya nakitang pumasok sa kwartong yun. Kaya imposibleng siya.
Mabuti pa hayain na natin yan. Baka may pinagdadaanan lang. Tara na, matulog na tayo ulit. Ang aga pa para gumising. Sa kwarto na ni Luisa nagpalipas ng gabi si Jana. Kinabukasan ay nagising na lamang si Luisa na wala na sa kanyang tabi ang kaibigan. Nakarinig siya ng malalakas na usapan mula sa labas. Agad siyang bumangon at inayos ang sarili bago lumabas para makiusyoso. Sa may isang pinto ng apartment ay nagkukumpulan ang mga umuupa at nagkukwentuhan. Lumapit si Luisa doon dahil nakita niya si Jana na halos bumula na ang bibig sa kakasalita. Anong nangyari? Yung matandang babae na nakita natin kahapon na kaaway ni Aling Teresa. Patay na! Patay? Paano? Bakit? Hindi ko alam eh. Balita lang na namatay na daw kaninang madaling araw dun sa bagong nilipatan niyang apartment. Hindi kaya siya yung naririnig natin kanina? Huy, katakot ka naman. Posible naman, di ba? Malay mo, umuwi dito yung kaluluwa niya kasi di matahimik. Ano daw ba kasi ang ikinamatay? Wala pang kasiguraduhan kung ano ang ikinamatay. Sabi lang nila may naririnig daw na parang ungol. Yun pala, inaatake na daw pala sa sakit sa puso. Yan ang tinitingnan nilang dahilan kung bakit siya namatay. Nasaan na daw siya ngayon? Ewan, dinala na daw ng ambulansya. Ang bilis ng radar niyo galing kasi dun tong si Eli. Siya yung kasama ni Tabachoy na natulog sa bago nitong apartment kagabi. Iyak nang iyak si Eli sa harap ng kanyang mga kasama sa apartment. May foul play ba? Wala daw pero sisiguraduhin daw muna ng magulang niya kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kawawa naman no. Natigil sa pagchichismisa ng mga naro nang dumaan sa kanilang harap si Aling Teresa. Galit ang anyo nito at pinagtitinginan isa-isa ang mga taong nasa tapat ng silid kung saan namatay ang kanyang tenant. Ano bang ginagawa niyo dito? Bakit kayo nakatambay? Pinag-uusapan lang po namin yung nangyari. Huwag kayong magchismisan dito sa loob. Mamalasin tong apartment ko. Mabuti pa'y maghiwa-hiwalay na kayo. May darating na pari mamaya. Pababasbasan ko ang kwarto ni Taba. Hindi po ba kayo nababahala sa nangyari, Aling Teresa? Bakit naman ako mababahala? Wala naman tayo magagawa doon. May sakit siya eh. Hindi naman natin kagustuhan na mangyari yun sa kanya. Wala po bang foul play? Baka naman po, Aling Teresa, may gumagala na serial killer dito sa apartment niyo, ha? Ano? Naku, mababatukan kitang bata ka eh. Mabuti pa, sige na. Umalis na kayo dyan at lilinisin ko lang. Magpapalit ng mga bedsheet at punda ng unan. Magsibalik na kayo sa mga kwarto nyo. Baka mamaya lang magsidatingan ng mga pulis dito para mag-imbestiga. Hala, bakit may pulis? Nakakatakot naman. At bakit ka naman matatakot? May kinalaman ka ba sa pagkamatay niya? Uy, wala po Mabait po ako. Kung ganon, huwag kang matakot. Wala ka naman palang kasalanan eh. Huwag nyo nang takutin ang mga sarili nyo. Lumapit si Eli kay Aling Teresa at magalang itong nagpaalam na lilipat na rin ng ibang matutuluyan. Ayon dito ay para niyang nakikita ang kaibigan. Hindi niya matatagalan ang isang lugar kung saan magpapabalik-balik lang ang masakit na alaala. Pinayagan naman siya ni Aling Teresa. Pagkatapos nun, ay sunod-sunod nang nagsipagpaalam ang iba pang mga kasama nila. Nagulat si Aling Teresa sa nangyari pero hindi naman ito pinigilan ang lahat ng aalis. Kayong dalawa, aalis din ba kayo? Hindi po. Wala naman kaming pang-upa sa apartment. Mabuti kung ganon. Saka wala naman kayong dapat nakatakutan dito eh. Basta marunong lang kayong sumunod sa mga patakaran ko. Tahimik na pumasok sa silid si Aling Teresa. Yung mga kasamahan nila ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap nang makalayo ng kaunti si Aling Teresa. Lumingon ang babae at muli silang tiningnan pero wala nang iba pa itong sinabi. Dumiretso ito sa silid at isinarayon. Pumasok na rin sa kwarto ni Luisa ang dalawa at doon ipinagpatuloy ang kanilang usapan. Sa palagay mo, Luisa? Naku, huwag na tayong makialam. Mahirap pa madamay. Kaya nga hindi ako umaalis dito eh. Oh, ano na naman yan? Alam mo ba na napapansin ko na lahat ng lumalabas dito o lumilipat ng apartment kung hindi nagkakasakit na maluba ay namamatay. Kawawa naman si Taba. Gaga, may ganong history ang bahay na to? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw ang matagal na dito, di ba?
Akala ko naman sabi mo ayos dito. Walang dapat na ikatakot maski mukhang creepy ang lugar. Tapos, hindi pa talaga ako matagal dito. Isang semester pa lang ako dito, Luisa. Kaso hindi ako makaalis eh. Tiniis ko lang yung mga katatakutan dito kasi ayoko magkasakit o mamatay tulad ng ibang tumira dito at lumipat. Gaga ka, dinamay mo ko. Wisit ka talaga. Anong klaseng mindset yan? Hindi naman ako lumapit sa'yo para ialok ang bahay na to eh. Dapat sinabi mo pa rin. Na ano? Na may kinatatakutan sa lugar na ito, ganun ba? Ang tanong, pag nalaman mo ba'y magbabago ang isip mo? Hindi ko rin alam eh kung anong magiging desisyon ko. Pero sana sinabi mo pa rin na may ganito. Pero, hayaan mo lang ha. Tiisin na lang natin. Nakatagal ka naman, di ba, na walang nangyayaring masama sa'yo? Kung mas safe na manatili tayo dito, dito na nga lang tayo. Ganun nga din ang nasa isip ko eh. Basta maging mabait lang tayo kay Aling Teresa, wala naman sigurong pangit na mangyayari sa atin. Sa palagay mo ba, may kinalaman siya? Ewan, kasi nga diba sakit daw sa puso. Pero yun nga ang sinasabi nila, baka may sumpa ang apartment na to. Nagpapapaniwala ka sa mga ganyan? Iba na nga lang ang pag-usapan natin. Siya nga pala, tumawag ka na ba kay tita? Hindi pa nga eh. Hala ka, tawagan mo baka nag-aalala na yun sa'yo. Hindi naman yun nag-aalala sa akin. Anong hindi? Tingnan mo tong inbox ko, puro si tita ang may text. Tawagan mo na para hindi na rin ako masyadong kinukulit. Sige na nga, peram ako ng cellphone mo. Wala kasi akong load eh. Inabot ni Jana ang cellphone niya kay Luisa at agad na nag-dial ito. Salamat naman na tumawag ka na. Kahapon ko pa hinihintay ang tawag mo. Kumusta ka dyan? Nay, lumipat ako ng bagong apartment. Ha? Bakit naman? Anong nangyari sa dati mong tirahan? Puno na po eh. Kaya sumama na lang po ako sa apartment ni Jana. Ganun ba? Mabuti naman pala kung may kasama ka. Hayaan mo minsan dadalaw kami dyan ng tiyo mo ha? Para makita namin ang lugar. Ayos naman po ako dito. Magandang lugar, tahimik at maaliwalas. Wala po kayong dapat na alalahanin. Iyon nga lang po medyo mahigpit po dito eh. Maraming bawal. Bawal din po ang maraming bisita. Bawal ang lalaki. Sinasabi mo ba na bawal bumisita ang tiyo mo dyan? Anak, hanggang ngayon ba naman nagtatampo ka pa sa tiyo mo sa ginawa niya sa'yo na pinagalitan ka dahil nag-uwi ka ng lalaki dito sa bahay? Anak, tama na yan. Para lang naman sa ikabubuti mo yung ginawa niyang pagdidisiplina sa'yo. Huwag ka na magalit sa tiyo mo. Alang-alang sa akin. Sinungaling yung boyfriend mo. Wala naman akong inuwing lalaki sa bahay eh. Galing yan magsabi ng mga kasinungalingan. Ha? Pero yun ang sabi niya. Ano ba talagang totoo? Nakikita ko naman na talagang nagmamalasakit sa iyo yung tao. Nagalit pa nga nung nalaman niya na hindi mo tinanggap yung bigay niya. Para sa iyo daw talaga yung pera. Dahil sa mga narinig ni Luisa ay parang nakaramdam siya ng matinding galit. Gusto niyang ipagsigawan sa ina na nagkukunwari lang ang amain sa pagpapakita ng kabaitan sa kanila. Ang gusto nito ay siya at ang katawan niyang pinagpaparausan ng init ng tawag ng laman. Kapag naiisip niya ang mga bagay na yon, ay parang gusto niyang bumaliktad ang kanyang sikmura dahil sa matinding pandidiri sa kanyang sarili. Nandyan ka pa ba anak? Hindi ka na umiimik. Ano nga po ulit? Ang sabi ko, galit ang tiyo mo na hindi mo kinuha ang pera. Ang sabi niya siya daw mismo magbibigay sa iyo sa mga susunod na araw. Naku, wag na nay. Basta ayoko na pumunta kayo dito. Ako na lang po muna ang bahala sa sarili ko. Wag niyo na po akong alalahanin. Sige na po, bye. Marami pa akong gagawin eh. Tsaka ihahanda ko pa mga gamit ko para makapag-enroll. Bye, nay. Ingat po kayo palagi dyan. Teka lang anak, ibigay mo ang address ng... Pinutol na ni Luisa ang tawag. Nakanganga namang nakatingin si Jana sa kanya. Maglalaba muna ako. Saan pwede maglaba dito? Itinuro ni Jana ang likod ng apartment. Pagdating niya doon ay nakita niya ang isang gripo at isang poso. Medyo mataas na ang init ng araw,
Pero mabuti na lang at may mga malalaking puno ng mangga na siyang nagiging pananggalang sa sikat ng araw. Nagsimula na siyang magkusot ng damit. Nang walang ano-ano ay parang nakaramdam siya ng pagkabalisa. Tiningnan niya ang paligid. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya pero wala naman. Siya lang ang tao sa likod. Ipinagpatuloy niya ang paglalaba. Habang nagkakaskas si Luisa ng damit sa palanggana, napansin niyang may kakaibang amoy sa hangin. Parang nasusunog na plastik at tela. Tumayo siya at kaagad na hinanap kung saan nanggagaling ang amoy. Nakita niya si Aling Teresa. Nakaluhod malapit sa isang maliit na tambak ng nasusunog na mga gamit. Kaagad napansin ng dalaga kung ano ang mga yon. Mga laruan, damit, larawan, at manika na unti-unti nang nilalamo ng apoy. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang gumalaw ang manika dahil siguro sa apoy at napaharap sa kanya ang mukha ng bagay na yon. Nagdudumilat ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya hanggang sa tuluyang natupok na ng apoy. Napansin ni Aling Teresa ang presensya ng dalaga at mabilis na tinabunan ng apoy. Nilingon siya ng matanda. Ano yon? May kailangan ka ba? Wala po. Akala ko po kasi may nasusunog kaya hinanap ko po. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Hindi na siya sinagot ni Aling Teresa. Umalis ito sa likod at naglakad na papunta sa loob ng bahay. Hindi napigilan ni Luisa ang mag-usisa. Para kasing may malakas na puwersang humihila sa kanya para tignan kung ano ang sinusunog ng matanda. Kumuha siya ng patpat at kinalkal yun. Bukod sa mga laruan ay may nakita pa siyang mga basag na garapon, itim na kandila, mga tali at ilang piraso ng papel na may nakasulat sa wika na hindi niya naiintindihan. Napapitlag siya ng tila may narinig na maliit na boses at humihingi ng tulong. Pinakatitigan niya ng mabuti ang sinusunog ni Aling Teresa. Dinutdut ng kanyang patpat ang bahagi na tila may nakita siyang larawan. Litrato yun ni Elay. Napaatras si Luisa. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Bakit mo pinakikialaman yung sinusunog ko? Ano po ba ang mga yan? Mga gamit yan na mga umalis at hindi na bumalik na mga dating umuupa dito. Sinusunog ko na para hindi nakalat sa loob ng apartment. Hindi ko po naiintindihan. Huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan. Sige na, umalis ka na dito at ako nang bahala. Ipagpatuloy mo na ang paglalaba mo. Agad na umatras si Luisa. Binilisan niya na ang paglalaba. Nang matapos ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ngunit habang nasa loob ay parang paulit-ulit niyang naririnig ang maliit na tinig na humihingi ng tulong. Hindi na siya lumabas ng kwarto pagkatapos nun. At pagkatapos nga ng kakaibang nangyari, ay pinilit ni Luisa na pakalmahin ang kanyang sarili hanggang sa dumating na ang gabi at siya'y natulog na. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkakatulog, ay muli siyang nabulabog ng kakaibang ingay na naman sa paligid. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay unti-unting rumihistro sa kanyang utak na meron na namang tunog na parang bumubulong. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay palakas yun ng palakas. Mga ungol, parang nagdarasal pero hindi naman niya maintindihan. Bahagya niyang kinatok ang pader na pagitan nila ng kanyang kaibigan ni Jana, pero walang sumasagot sa kabila. Pambihira namang ingay yun. Bakit pa kasi ang ingay-ingay? Mapupuyat na naman ako nito eh. Gayunpaman ay pinilit na lang na baliwalain ito ng dalaga at pinilit na lang muling makatulog. Pagising niya ng maaga ay maagang lumabas ng apartment si Luisa para bumili ng pandesal sa tindahang itinuro sa kanya ni Jana. Habang naglalakad sa bakuran, ay kaagad napansin ni Luisa ang kakaibang amoy sa paligid. Napatakip siya sa kanyang ilong dahil mabaho yun at parang amoy ng patay na daga. Hindi naman nag-isip ng kung ano pa man ang dalaga. Ngunit nang mapatingin sa mga halamanan,
ay gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapansin na may nakahandusay dong tao. Si Eli, wala na itong buhay. Napasigaw ang dalaga dahil sa labis na pagkagulat at takot. Ano ba nangyari sa'yo, Luisa? Bakit ka Diyos ko, ano yan? Si Eli! Napatakip ng bibig si Jana at naiyak nang makita si Eli na wala nang ang buhay. Ang mukha ng bangkay ay may taglay na kilabot dahil nakadilat ang mga mata nito na parang may kinatatakutan bago namatay. Nakaawang din ang bibig nito at mula doon ay may naglalabasang mga insekto. Langaw, maliliit na uod at iba pa. Napansin din ni Luisa na parang nangingitim ang ilang bahagi ng katawan nito na parang nasunog. Nakita nilang napasugod na rin si Aling Teresa at ilang kapitbahay. Anong nangyari kay Eli? Ba't nandito yan? Di ba umalis na yan kahapon? Hindi ko po alam. Nakita ko na lang po siya dyan. Bakit po ganun, Aling Teresa? Marami na po sa mga umaalis na umuupa sa inyo ay namamatay. Aba malay ko. Ano namang kinalaman ko dyan? Wala naman akong kasalanan sa mga nangyayari sa kanila. Kasalanan ko ba na nagkakasakit sila? Pero itong si Eli, sigurado kong hindi sakit ang ikinamatay nito. Tingnan niyo, oo. Pinatay siya. Oo nga. Pero bakit may lumalabas na insekto sa bibig niya? Mabuti pa itatawag na ako sa pulis para maimbestigahan ang nangyaring ito. At kung anong ibig sabihin, bakit narito ang bangkay niya? Bakit tila dito itinapon? Imposible naman kasi na bumalik pa siya kahapon. Dala naman niya ang lahat ng gamit niya nung umalis siya. Habang nag-uusap sila ay patuloy sa pagdami ang mga taong nakikiusyoso na siya namang pagdating ng mga pulis. Huli na nang makilala ni Luisa na isa sa mga pulis na yon ay ang kanyang tiyo Rodolfo. Paano nangyari to? Bakit siya nandito? Bulong niya sa sarili. Pilit niyang ikinubli ang kanyang sarili sa gitna ng mga tao, pero nakita na siya kagad nito. Malapad ang pagkakangiti nito nang makita siya. Gusto niyang tumakbo pero agad siyang itinuro ng iba pa sa mga pulis na siyang unang nakatagpo sa bangkay. Wala na siyang pagpipilian kundi harapin ang taong kinamumuhian niya. Pwede ba kitang makausap, Luisa? Tiyo, Pinapasok ni Aling Teresa ang dalawa sa loob ng apartment para sa ilang katanungan daw umano tungkol sa kasong hahawakan nito. ano po bang gusto niyong malaman? Yung bangkay nakita ko lang kanina nung lumabas ako para bumili ng pandesal. Wala na akong alam na iba pa tungkol dyan. Pwede na ba ako magpahinga? Sandali lang, huwag ka na munang umalis. Di pa nga ako nakakapagtanong sa'yo, alis ka na agad. Hindi ko inaasahan na makikita kita sa lugar na ito Dito ka pala lumipat ng matitirhan. Sinundan kita kahapon dun sa dati mong apartment. Pero sabi nung kasera, hindi ka na daw dun umuwi. Ano pa ba ang kailangan mo? Hindi mo ba ako namimiss? Tumigil ka na sa ginagawa mo. Hindi mo pa rin ba nahalata na nandidiri na ako sa'yo? Suklam na suklam ako sa mga ginagawa mo. Tigilan mo na ako. Yung patay, wala pang sospek Nasaan ka ng gabing may mangyaring ganito? Natutulog ako. Huwag mo na akong takutin, Tiyo, dahil hindi na ako magpapasindak sa'yo. Tama na ang kalokohang to. Hindi pwede. Akin ka lang, Luisa. Hindi ka pwedeng tumanggi kung gusto ko. Mamaya pagkatapos ng trabaho ko, susunduin kita dito. Lalabas tayo. Tigilan mo na ako. Hayop ka, nakakadiri ka. Nagsimula nang magbanta ang lalaki at panay ang binibitiwang mga masasakit na salita. Si Luisa sa pagkakataong yon ay walang ibang inaasahan kundi ang sarili niya. Nanginginig at puno ng takot pero nilakasan niya ang kanyang loob. Naisip niyang labanan na ang halimaw na unti-unting sumisira ng kanyang buhay. Hindi mo na ako masisindak, hayop ka. Kung inaakala mo makakawala ka na sa akin, Luisa, nagkakamali ka. Akin ka at hindi ka na makakatanggi sa lahat ng gusto ko. Akin ka! Yan ang tatandaan mo! Hindi mo ako pagmamay-ari! Sa bilis ng kanyang paggalaw, kinuha niya ang isang mabigat na plurera sa lamesa at mabilis na inihampas ito sa ulo ng lalaki. Hindi naman nakaimik ang lalaki sa ginawa ng dalaga. Napaurong ito hawak ang ulong dumurugo.
Hayop ka, Luisa! Papatayin kita! Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin! Tumakbo na si Luisa palabas ng apartment. Dumaan siya sa likod ng apartment at naghanap ng matataguan. Maya-maya'y narinig niya sa loob ang malakas na boses ni Aling Teresa at ang pagpapaliwanag ng kanyang tiyo Rodolfo. Sakalang napanatag ang dalaga nang makita mula sa kanyang pinagtataguan na umalis na ang sasakyan ng mga pulis kasunod ang ambulansya. Bumalik na siya sa kanyang silid kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kaibigan. Anong gagawin natin, Luisa? Paano tayo makakaalis dito na hindi natin sasapitin ang nangyayari sa ibang mga tenant dito? Yung pagkamatay ni Eli, natatakot ako. Iba na yun eh. Paanong iba? Nakita ko yung mga insekto na lumalabas sa bibig niya. Isa yung uri ng barang. Barang? Ano yun? Ang barang ay isang uri ng mapanganib at masamang uri ng kulam, kung saan ginagamit ng isang mambabarang ang mga insekto o maliliit na hayop para saktan o patayin ng isang tao. Totoo ba yung mga ganun? Oo naman, marami na ako nakitang biktima ng barang dun sa lugar namin. Kung di mo na itatanong, ang lolo ko kasi isang albularyo, kaya alam na alam kung barang yung kinamatay ni Eli. Posible bang barang din ang ikinamatay ng mga dating nakatira dito? Napaantanda ng krus si Jana sa sinabing yun ni Luisa. Sino naman kaya ang walang awa na mambabarang na yun at pinupuntirya ang mga umaalis na tenant sa apartment na to? Jana, naiisip mo bang naiisip ko? Luisa, posibleng Posible kasi sino pa ba ang gagawa nun dito? Meron siyang iisang motibo at dahilan. Lahat ng mga umaalis, kanyang binabarang. Hindi ako makapaniwala. Kung ganun, mas nakakatakot pala talaga siya. Hindi na tayo makakaalis dito, Luisa. Anong gagawin natin? Wala naman tayong dapat nakatakutan hanggang hindi niya tayo inaano o sinasaktan. Maging mabait na lang at masunurin muna tayo sa kanya. Oo, tama. Wala ring dapat na makaalam na pinag-uusapan natin to ngayon. Kailangan muna natin ng matibay na ebidensya bago natin sabihin na may kinalaman nga si Aling Teresa sa mga pagpatay. Makakaasa ka. Ano palang napag-usapan niyo ng tiyo Rodolfo mo kanina? Di ba sa inyo siya nakadestino? Bakit nandito siya sa lungsod? Sinundan niya ako dito. Ano? Bakit ka naman niya susundan? Jana, may sasabihin ako sa'yo. Ganito kasi yun. Si tiyo Rodolfo. Okay ka lang, Luisa? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Hindi ko na kaya. Ayoko na. Lagi niya akong sinusundan at pinipilit niya akong gawin ng mga bagay na ayoko. Simula nung nagsama sila ni nanay sa bahay, tuwing gabi kapag wala si nanay, ginagahasa niya ako. Ano? Wala akong magawa, Jana. Tapos eto na naman siya. Sinundan na naman niya ako dito. Sabi niya lalabas daw kami. Natatakot na ako. Ayoko na sa mga ginagawa niyang kababuyan sa akin. Hindi ko alam na gagawin sa iyo ng tiyo mong pulis. Luisa, I'm sorry. Hindi ko alam na may ganyan ka na palang pinagdaraanan. Hindi mo kasalanan pero Jana, tulungan mo ako. Anong gagawin ko para matapos na ang pananamantala ng lalaking yun sa akin? Mabuti pa sabihin mo na ito sa nanay mo. Siya ang mas mahigit na nakakaalam kung ano ang gagawin. Hindi, ayoko madamay siya rito. Wala ka ng choice. Damay na siya dito, Luisa, kahit ayaw mo. Siya ang nagdala ng lalaking yun sa buhay niyo kaya kasama siya dapat sa paglutas ng problemang ito. Paano yan? Pupuntahan daw niya ako dito. Hindi pwedeng hayaang ganito na lang, Luisa. Kailangan natin siyang pigilan. Hindi ka nag-iisa. Ako ang bahala. Pupunta tayo sa pulis. Magsusumbong tayo. Hindi siya pwedeng makalusot sa mga ginagawa niya sa'yo. Pulis ang tiyo ko. Hindi tayo pakikinggan doon. Niyakap ni Jana ang kanyang kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng mga laman ni Luisa. Ang bawat hikbi at iyak nito ay sumusugat sa kanyang puso. Wala siyang maisip na paraan upang matulungan ang kanyang kaibigan. Nang gabing yun ay hindi mapakali si Luisa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga ginawang kahalayan ng kanyang tiyo Rodolfo. Habang nakahiga sa kama, ay tila naririnig niya ang boses nito. Ang mga bulong, mga pananakot, at ang bulong na may kasamang pagnanasa. Nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto.
Tumayo siya sa kama at binuksan yon sa pag-aakalang si Jana ang nasa labas ng pinto. Laking gulat niya nang makilala kung sino ang kanyang napagbuksan. Anong ginagawa niyo dito? Paano ka nakapasok? Huwag kang sisigaw. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kundi pasasabugin ko ang ulo mo. Biglang isinara ni Luisa ang pinto pero mabilis na naiharang ni Rodolfo ang kanyang katawan at malakas na itinulak pabukas ang pinto. Takot na takot si Luisa sa nakikitang pagkadesperado ng lalaking yon. Agad na sinabunutan siya ng lalaki at inilapit ang kanyang mukha sa harapan nito. Nagtitigan silang dalawa. Naamoy ng dalaga ang amoy ng ipinagbabawal na gamot sa hininga ng lalaki. Wala kang kawala, Luisa. Kanina pa ako naghahanap ng tamang pagkakataon. At ngayon, akin ka na. Miss na kita. Ilang araw pa lang kitang di nakikita. Tumigil ka na, please. Tama na. Wala ka ng karapatang gawin sa akin to. Ang bango-bango mo talaga. Nababaliw ako sa'yo. Hinigpitan pa ni Tio Rodolfo ang sabunot kay Luisa. Dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Naramdaman ni Luisa ang malapot na pawis ng lalaki na dumadampi sa kanyang balat. Habang ang mga mata nito'y ipinapakita ang kanyang labis na pagnanasa sa dalaga. Sa kabila ng takot at pangamba, ay hindi nagpakita ng takot ang dalaga. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang mabigat na ashtray na hinayaan lang niyang nakadisplay sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa loob ng kanyang silid. Pinilit niya yung abutin at nang makuhay inihampas yun muli sa ulo ng lalaki. Aray! Hayop ka! Agad na tumakbo si Luisa palabas ng pinto. Nanginginig ang katawan pero determinadong makatakas mula sa kamay ng amain. Wala na siyang ibang maisip na pagtaguan ng mga oras na yon. Una niyang nakita ang bahagyang pagkakabukas ng pinto sa may dulong kwarto. Pinasok niya yon at marahang isinara ang pinto. Madilim ang kabuuan ng silid. Wala siya ni isamang maaninag. Kaya pa siyang naghanap na maaaring mapagtaguan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Luisa na noon ay tila nawawalan na ng pag-asa ay napapikit sa takot. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niyang sumindi ang ilaw sa kwartong yon. Tumambad sa kanyang paningin ang nakahandusay na katawan ng kanyang amain. At nakatayo sa tabi nito si Aling Teresa na may hawak na isang 2x2. At sinong nagbigay ng karapatan sa'yo para pumasok ka sa silid na ito? Hayop kang pulis ka! Wala kang pinagkaiba sa unang lalaki naging biktima ko noon! Mahalay ka! Walang modo at walang respeto sa kababaihan! Kinaladkad ng ginang ang walang malay na katawan ni Rodolfo papasok sa silid. Tahimik lang na nanood si Luisa sa kanyang pinagtataguan. Si Aling Teresa ay naglakad palapit sa kanyang kinaroroonan. Matalim ang mga mata at walang emosyon ng mukha. Nakita niyang kumuha ng itim na kandila ang babae at sinindihan yon at tinabi dito ang isang itim na rebulto na maliit lang at halos kasing lapad at laki lang naman ng isang kamao ng sanggol. Biglang gumalaw ang lalaki at mukhang magkakamalay. Sa biglaang pagkislot nito ay nasipa niya ang kandila at gumulong ito palapit sa kanyang pinagtataguan. Alam niya sa pagkakataong yon na kapag yumuko ang kukuha ng kandilang yon, ay makikita na siya ni Aling Teresa o ni Rodolfo. Pero walang lumapit bagkus ay nakita niyang naging abala si Aling Teresa sa pagpukpok ng matigas na bagay sa ulo ng pulis hanggang sa ito ay muling mawala ng malay. Tinakpan ni Luisa ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Hindi niya akalaing magagawa ng kanilang kasera ang ganong klase ng pagpaparusa. May mga tao talagang dapat nang mawala sa mundong ito. Mga halimaw na kagaya mo! Nanginginig na ang dalaga dahil sa labis na takot. Muling tumayo ang babae at lumapit sa lagayan nito ng kandila. Laking pasalamat ni Luisa nang hindi pulutin ng babae ang kandilang gumulong palapit sa kanya.
Muli ay sinindihan niya ang itim na kandilang yon at kumuha ng mga garapon na may lamang mga insekto at uod. Matapos patumbahin si Rodolfo, ay sinimulan na ni Aling Teresa ang kakaibang pagdarasal. Nagsimulang umungol ang lalaki. Kahit nakapikit at walang malay, ay tila ramdam na ramdam ang nagsisimulang sakit dahil sa patuloy na pagdarasal ng babae. Ang mga bulong na ginagawa ni Aling Teresa ay pamilyar kay Luisa. Yon ang ingay na naririnig nila sa tuwing sumasapit ang madaling araw sa dulong kwarto ng apartment na yon. Maya-maya habang nanonood si Luisa, ay nakita niyang kumuha ng manika ito at sinimulang lagyan ng mga insekto at uod sa loob ng katawan ng manika. Agad napansin ng dalaga ang biglang paglaki ng tiyan ng kanyang tiyo Rodolfo. Ang bawat kilos ng mambabarang ay tila may kontrol sa katawan ng lalaking nakahandusay sa sahig. Ang ungol ay naging mas malakas at mas nakakatakot. Ano to? Diyos ko, ano to? Sa pagkakataong yun ay gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa dahil sa labis na takot. Sa pagpapatuloy ng pag-ungol din ni Aling Teresa ay tila may naririnig siyang iba pang boses. Mga boses ng mga kaluluwang kinasangkapan upang maisagawa ang barang. Nasa paligid ito mismo ng buong silid. Papatayin kita! Papatayin kita! Kumuha ng karayom ang ginang at itinusok yun sa dibdib ng manika. At biglang napasigaw si Rodolfo. Umiikot ang katawan nito na parang may kinakalabang hindi nakikita. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Habang nakatago si Luisa, pinagmasdan ng dalaga ang nagbagong anyo ni Aling Teresa. Mas naging kulubot ang balat nito, magulo ang buhok, dilat na dilat ang mga mata at tinubuan ng dalawang maliliit na sungay sa noo. Patuloy ito sa pagbulong ng orasyon kasabay ng pagtusok ng karayom sa katawan ng kanyang tiyo Rodolfo. At kasabay ng bawat tusok, ang katawan ni Rodolfo ay namimilipit at bumubula ang kanyang bibig. Pinatay ni Aling Teresa si Rodolfo. Nang mawalan ito ng buhay doon, nakita ni Luisa ang paglabas ng mga insekto at uod sa bibig ng lalaki. Katulad ng nakita niya nang matagpuan niya ang bangkay ni Elay. Nang matapos ang ritual, huminto na si Aling Teresa at hinarap ang bangkay ni Rodolfo. Dahan-dahang iniangat niya ang braso nito at walang kahirap-hirap na hinila ang bangkay palabas ng silid. Kailangan ko na makalabas dito. Kailangan ko makalabas. Mabilis at tahimik na kumilos ang dalaga. Iniwasan ang mga nagkalat na gamit sa sahig at umiwas na makagawa ng anumang ingay sa kanyang paggalaw. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan habang dahan-dahang ibinukas ang pinto. Nang masiguro niyang wala na si Aling Teresa at nakalabas na, ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at isinarayo ng tahimik. Kinabukasan ay kaagad niyang pinuntahan si Jana. Natuwa siya nang pagbuksan siya ng kaibigan. Itinulak niya ang pinto at saka siya pumasok. Mabilis niyang isinara ang pinto. Nakita ko, Jana. Alam ko na ang sikreto at kung ano nangyayari sa ipinagbabawal na kwarto sa may dulong bahagi. Ano? Totoo ba? Ano yung sikreto? Paano mo nalaman? Sandali lang, isa-isa lang ang tanong, Jana. Tama ang hinala natin. Isang mambabarang si Aling Teresa. Kagabi nandun ako sa loob ng silid na yun. Anong ginawa mo doon? Bakit ka pumasok? Pinagtangkaan ako ni Tio Rodolfo kagabi. Natakasan ko siya, doon ako nagtago. Ha? Paano nakapasok ang hayop na yun dito? Hindi ko alam. Pero ganun talaga siguro kapag ginusto niya magagawa niya. Oh, tapos ano nangyari? At ikinwento na nga ni Luisa kay Jana ang lahat ng nangyari. Naalala mo si Elay? Di ba may mga lumabas na hayop sa bibig nito nung makita natin? Si Tio ganun din. So si Aling Teresa talagang pumapatay? Kailangan nating humingi ng tulong. Kailangan natin makaalis dito ngayon din. Pero baka barangin niya rin tayo. Paano kung pati tayo patayin ng babaeng yun?
May kakilala akong makakatulong sa atin para makaalis dito. Sino? Si Nanay. Matapos tawagan ng ina ay nakaramdam ng takot si Luisa. Sa pagkakataon kasing yun ay tiyak na mabubunyag na sa kanyang ina ang totoong nangyayari sa kanila ng kanyang tiyo Rodolfo. At hindi pa man nangyayari yun, ay siya na ang nasasaktan para sa kanyang nanay. Natatakot ako, Jana. Darating si Nanay dito maya-maya. Natatakot kang malaman ni tita ang lahat, no? Masasaktan siya. Kailangan niyang malaman, Luisa. Tatagan mo ang loob mo. Malalampasan yung mag-ina ang pagsubok na ito. At bakit ka tumatawa? May dapat bang ikatuwa sa mga nangyayari, Jana? Patawad. Pero alam mo kasi kahit nakakatakot ang nakita mo kagabi, parang gusto kong matuwa sa ginawa ni Aling Teresa sa tiyo mo. Deserve niya, di ba? Sa ngayon, malaya ka na laban sa pang-aabuso ng tiyuhin mo. Mabuti nga sa kanya. Si Aling Teresa lang palang katapat niya. Paano mo nasasabi yan? Hindi pa rin tama yung ginawa ni Aling Teresa. Walang karapatan ng sino man na kumitil ng buhay ng iba, kahit kaano pa sila kasama. Alam ko, Luisa, pero hindi ka ba natutuwa na parang nabawasan ang problema mo? Yung takot mo sa tiyo mo, tapos na. Wala na siya. Hindi ka na niya masasaktan. Tama ka, pero paano kung tayo naman ang isunod ni Aling Teresa? Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Yung ginawa niya kay Eli, Tio Rodolfo, at sa ilan pang mga pinatay niya, hindi natin pwedeng baliwalain yun. Oo nga, pero naiisip ko lang na baka hindi naman tayo gagalawin ni Aling Teresa, basta't hindi lang tayo makikialam sa kanya. Mahirap pakisamahan ng isang traidor. Huwag tayong umasa na magiging ligtas tayo palagi. Kailangan natin makaalis dito ng ligtas. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating na si Aling Magdalena sa apartment. Pinapasok nila ang kanyang ina. Wala sa paligid ang may-ari o landlady ng apartment, kaya malayang isinagawa ng dalawa ang kanilang plano. Mabuti naman at wala pong nakapansin sa inyong pagdating. May mga dala po ba kayong kagamitan na pangontra ng barang? Nay, kaya pa ba ninyong gumamit ng inyong kakayahan? Natatakot po ako. Kapag nasa panig ka ng kabutihan, hindi ka dapat makaramdam ng takot. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Luisa na sabihin sa kanyang ina ang nangyari sa kanyang tiyo Rodolfo. Dahil agad na naghanda na ito ng kanyang mga kagamitan pangontra sa kulam. Pagkalatag nun ay agad kumuha ng atensyon niya ang inilapag ng ina na mga gamit nito. Nakita niya ang isang rebultong maliit na katulad ng ginamit ni Aling Teresa. Oh, anong meron sa rebulto? Ba't mo tinitignan ng bagay na to? Oo nga, Luisa, kaninang-kanina ka pa parang wala sa sariling nakatingin sa rebultong yan. Nay, kapareho ito ng gamit ni Aling Teresa. Ano? Sigurado ka ba dyan? Opo, tama. Magkapareho nga kaso kulay itim yun. Kaya pala hindi ako mapakali nang banggitin mo ang pangalang Teresa sa akin. Itong rebultong ito ay isang uri ng agimat na tinatawag na kambal rebulto. Ginawa ito ng aking tatay noon na isang albularyo. Dalawa lang kami ng ate na mayroon nito. May hinala ako, Luisa, na ang tinutukoy mong Teresa ay ang aking ate. Siya ang kapatid kong pumatay sa tatay mo. Napako sa kinatatayuan niya si Luisa. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig mula kay Aling Magdalena. Siya ang pumatay kay tatay? Nay, siya rin ang pumatay kay Tio Rodolfo. Anong sinasabi mo? Pinatay niya kagabi dun sa may dulong kwarto. Hindi, hayop talaga ang babaeng yan. Napakasama niya. Lahat na lang ng mga lalaking mahalin ko ay pinapas lang niya ng walang kabuluhan. Humanda siya. Magtutuos kami. Biglang tumayo si Aling Magdalena. Galit na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na tila handang makipaglaban sa sino mang haharang sa kanya. Nay, sandali. Huwag kayong magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Delikado. Pero hindi na nakinig si Aling Magdalena. Determinado siyang tapusin na ang bangungot na dulot ng kanyang kapatid na si Teresa. Hindi na siya natatakot sa kapangyarihan nito. Para sa kanya, oras na para tapusin ang kasamaan nito. Lumabas ka dyan, Teresa! Hayop ka! Labas! Sumunod si Luisa.
Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Alam niyang delikado ang gagawin ng kanyang ina. Ngunit sa isang banda, nauunawaan din niya ang puot na bumabalot sa puso nito. Biglang nagbukas ang pinto sa dulo at lumabas mula doon si Aling Teresa. Kumusta, mahal kong kapatid? Tagal nating hindi nagkita. Hayop ka, hindi ka pa rin tumigil sa ganitong gawain. Napakasama mo. Bakit? Ano bang ginawa ko? Bakit ka nagagalit ng ganyan? Anong plano mo? Matapos mong patayin ang asawa ko noon ay pinatay mo naman ang kinakasama ko ngayong si Rodolfo. Sino ang isusunod mo? Itong pamangkin mo? Ganon ka na ba talaga kasama? Anong sinasabi mo? Hindi ko naman sasaktan ang batang yan. Maski hindi ko alam na pamangkin ko siya, wala akong balak na saktan yan. Sinungaling ka. Kung talagang gusto kong saktan yan, pinatay ko na sana kagabi nung pumasok yan dito sa aking silid. Alam po ninyong nandito ako kagabi? Nakita kita, Luisa, pero hindi kita sinaktan. Hindi kita pinatay. Hinayaan ko lang na makita mo ang hustisyang matagal mo nang inaasam. Anong sinasabi mo? Napakatanga mong ina. Pinabayaan mong anak mong pagsamantalahan ng walang hiya mong kinakasama? Hindi mo alam na naaabuso ng anak mo? Anong klase ka? Paano niyo po nalaman, Aling Teresa? Alam ko, malakas ang pakiramdam kong may mali lalo na nang makita kong kausap mo ang lalaking yon, Luisa. Nakita ko ring hinampas mo siya ng florera at narinig ko ang pag-amin mo kay Jana. Matagal ka nang ginagahasa ng tiyuhin mo. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, anak, na nagsisinungaling lang si ate. Masama ako dahil pumapatay ako sa pamamagitan ng pambabarang, Magdalena. Pero hindi ako manhid para makaramdam na may mali sa paligid. Si Luisa, magaan na agad ang loob ko sa kanya una ko pa lang siyang nakilala. Nakita ko na agad na may itinatago siyang lungkot sa kanyang mga mata. Ang batang ito'y nakikita kong sarili ko sa kanya dahil ako. Biktima din ako ng pangahalay noon. Ha? Sinong nanggahasa sa'yo? Ang asawa mo! Napatigil si Luisa at Aling Magdalena. Hindi nila inaasahan ang revelasyong yun. Hindi ko alam, ate. Patawad. Hindi mo kasalanan, Magdalena. Pero doon nagsimula ang lahat. Ang galit ko, ang pagkamuhi ko sa mga lalaking katulad niya. Wala akong pinapalampas na demonyo sa lupa. Kaya si Rodolfo, totoo ang sinabi ng anak mo. Pinatay ko siya. Hindi ko po alam na ganito ang pinagdaanan mo, Aling Teresa. Pero hindi solusyon ang pumatay. Alam ko, Luisa. Alam kong mali. Pero hindi ko na alam kung paano pa lumaban ng tama. At ikaw, Magdalena, patuloy ka na lang ba magiging tanga at bulag? Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa anak mo. Dahil sa letseng pag-ibig na yan, hindi mo nakitang winawalang hiya ng anak mo. Patawad, Luisa. Hindi ko alam. Hindi ko napansin. Patawarin mo ko, anak. Nay, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa inyo noon. Natakot ako. Ano na pong mangyayari ngayon? Pinapalaya ko na kayo, Luisa at Jana. Maaari na kayong umalis dito sa apartment ko. At asahan yung hindi ko kayo sasaktan. Ngayong alam niyo na ang totoo, humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko. Ngunit kailangan niyo pa rin lumayo sa akin dahil ang pagiging mambabarang ko ay hindi na mayaalis sa aking pagkatao. Kailangan ko pa rin gumawa ng ritual at manakit dahil kapag hindi ko yung ginawa, ako naman ang manghihina. Malaya na kayo. Habang papalayo ang tatlo mula sa bahay, ay tumigil si Luisa at muling nilingon ang apartment. Tapos, nanay. Wala na tayong babalikan dito. Niyakap siya ni Aling Magdalena. Panay naman ang iyak ni Luisa at Jana dahil sa wakas, malaya na sila. Malaya na si Luisa para magsimula ng bagong buhay. Samantala, tila wala naman sa sarili si Aling Teresa habang naglalakad papasok sa loob ng kanyang kwarto sa dulo. Pumasok siya roon at naupo sa tabi ng altar. Inabot niya ang manikang ginagamit niya sa ritual. Tila pagod na ang kanyang anyo, pero may kapayapaan sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi mayaalis ang sumpa ng pagiging mambabarang niya
at hindi na siya makakapamuhay ng tulad ng isang normal na tao. Kaya naman napili niyang tapusin ang sumpa sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Isang huling bulong ng orasyon at isang huling sakripisyo. Habang papalubog ang araw, isang sigaw ang pumailan lang mula sa apartment ni Aling Teresa. Tapos na ang lahat. Wakas. Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. At paki-comment na rin kung taga saan kayo. Para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli.